na, yung mga Chinese, naka-white, may label, di ba? Yung naka-white si Rainier Chu. Okay? So, ayon sa ating puting ahas, from 2016 to 2022, kung anumang mga negosyo, okay, ng mga Chinese na kasabwat ni Liza Tanas, na kaibigan niya, na gustong ipasok sa Pilipinas, ay dumadaan sa MOST law. Sa MOST, di ba? Marcos, Ochoa, Serapio, and Dan. Remember that? MOST. So dumadaan ang lahat ng Chinese businessmen na kinukutungan ni Satanas ng bangag, dumadaan sa kanilang firm. Okay? So yan ang negosyo na ni bangag, actually ni Satanas. Okay? Habang walang trabaho, si Marcos Bangag simula noong 2016 hanggang 2022. So, kumita ng bonggang-bongga si Marcos Jr., ang kanyang pamilya, si Satanas dito sa mga incheck na ito na illegal o illegal man o legal na pumapasok, whether illegal business or legal business, na dumadaan sa law office ni Liza Marcos o ni Satanas. Ngayon, mga kababayan, anong impact din sa taong bayan? So sa kabila ng pag-hearing nila na mga yawa dyan sa Senado Kongreso, alam na mga ginayupak na yan na ang mastermind o hari at reyna ng Pogo ay si Bangag Jr. at kanyang asawa, si Romualdez at silang pamilya. Dahil itong itong si Chu, okay, niya? Wait a minute. Okay. Itong si Rainier Chu, ayon sa ating source, okay, siya yung, nung 2022 election, okay, ay nag-raise siya o nag-fundraising siya sa mga Pogo Association para sa 2020 election. Remember, nung time ni Pangulong Duterte ay legal ang Pogo. Alright? So ngayon, may mga illegal man dyan, okay, pero ito, ang pinag-uusapan natin, itong si Rainier Chu na naglikom o nag-fundraise ng pera, mga palangga, na umabot, 2 beses nag-fundraise sa mga Pogo operators sa buong Pilipinas at nakalikom siya ng 750 million pesos. Actually, yung unang fundraising siya, 2. Yung una, ayon sa ating source, ay 250 million. Then yung second fundraising niya ay umabot ng 500 million pesos. So ngayon, mga palangga, saan napunta ito? Binigay at dineliver sa bahay dyan sa Nara, sa Forbes Park, ayon sa ating source, kung saan inabutan ni Lisa o inalok ni Satanas si Cathy Binag ng polboron na nung saan tinanong niya, what do you want? Remember that? So doon din dineliver ang 750 million pesos during election or campaign period. Kaya hindi totoo, itong mga jutang ginimes dyan, yung ginagawa nilang hearing-hearing, kasi inonse nila yung mga taong ito, yung mga Pogo operators na legal na nag-operate in the past. Ano ang nangyari? So dahil nalaman, according to our source, dahil nalaman ni Kim Wong, isa pang operator, kilala nyo yan, very controversial, di ba? Doon sa, multi-million, okay? Na perang na in-scam. Was it Bangladesh? Okay. Ngayon, mga palangga, ano ang nito? Ano ang impact dito sa ating bayan? Okay. Tignan natin yung isang picture. Ay, wait a minute. Okay. Tignan natin dito. Okay. Tignan ko lang kung may bagong message. Okay. Yeah. So ngayon, mga palangga, so dahil nalaman ni certain Kim Wong, ayon sa ating source, mga pala, Kim Wong actually, na nag-raise ng total of 750 million, itong mga Chinese businessmen, particularly Pogo, ay tinapatan niya ng 750
million, ano ba naman yung 750 million pesos dito sa 17 million dollar na ano no? 17 million dollar na ano na inasangkot doon sa Bangladesh scam. So anyway, binigyan, ayon sa ating source, binigyan ang mag-asawang salot sa lipunan ng 750 million para lang what? Para tablahin sila Rainier Chu, sila Mr. Wo, at iba pang mga POGO operators para pag sila ang naupo ay wag i-renew ang kanilang license to operate dito sa POGO sa Pilipinas. So ibig sabihin, napaka-traidor talaga ng mag-asawang bangag at mag-asawang salot sa lipunan. Bakit kamo? Imagine nyo, binigyan sila ng 750 million. Pero tinapatan ni Kim Wong, ayon sa ating source, so nakalikom sila ng, nakakulimbat sila ng total of 1.5 billion. 1.5 billion pesos. Ang kapalit ng 750 na tinapat, wag i-renew ang kontrata nila Mr. Wo, mga palangga. Mr. Wo. Okay? So ngayon, mga kababayan, ganito kalupit, ayon sa ating source, ang ginawa ng hari at reyna ng POGO. Imagine niyo, kung nabasa niyo ang book ni Attorney Vic, ito, page, was it page, ito ba yan? Okay. This is page 256. Okay, was it 256? Okay. Okay. I think, no. Page 255. Dito sa librong ito, ng Kingmaker, okay, ni Attorney Vic, sinabi ko na rin ito, na supposedly, ang i-appoint, ang first choice o personal choice ni Bangag Jr. para sa PAGCOR ay si Ram Antonio. Pero dahil nakipagsabuatan ay nangako si Zatanas dito sa kay Kim Wong at iba pang mga kasabwat, ayon sa ating puting ahas, ay inupo si Altenco. Ano ang sabi dyan sa book ng Kingmaker? Meron lang aayusin si Altenco, si Romualdez, si Zatanas, at itong yung sa Okada, yung si Michelle Lazaro. Okay? Meron lang daw silang aayusin ng 1 year. Okay? Iba yon, yung Okada, yun din, isa din yun, kasama dun sa book na yun, isa dun sa Okada. Pero we're focusing right now dito sa POGO issue na ito. So, ito yung, isa ito sa mga aayusin nila. Okay? Isa ito sa sinasabing aayusin nila, kaya nung nanalo sila mga palangga, si Kuting Jr., nung nanalo sila, talagang inayos nila. Kinansela nila yung mga lisensya ng mga taong tinabla nila. Imagine nyo, nagbigay na ng 750 million during the campaign. Tapos tinabla dahil, mukhang ayon sa ating source, hindi, kumbaga, kalaban sa negosyo ni Kim Wong. Okay? Yung sangkot dun sa Bangladesh scam, mga palangga. Kaya unang-una, ang ginawa ni Altenco ay kinansela ang license nitong Mr. Wo, nitong Rainier Chu, ni Mr. Wong, nila Cassandra Ong, yung mga itong pinag-uusapan dyan sa Senado at sa Kongreso, etong sa Porac nga, sa Pampanga na loto, mga palangga. Okay? Ngayon, kinansel nila, pero yung kay Kim Wong, yung kanyang mga operation, yung mga franchise niya, okay? Yung franchise sa kanyang mga gaming, okay? From SEZA sa Cagayan, mga palangga, stay cool lang, stay put lang. Hindi pinakikialaman ni Altenco kasi nga yun ang usapan nila ni Zatanas. According to our source, mga palangga. Kaya naman, niloko talaga nila etong mga taong nagbigay sa kanila ng pera na 750 million. So ngayon, ang palalabasin nila, si Harry Roque. Anong kinalaman ni Harry Roque doon? Di ba? Ito maliwanag na may litrato. Okay? May picture. Again, yung kapapasok lang, sabi ko nga po, kunin nyo sa YouTube. Ito'y maliwanag na may picture na patunay na si Zatanas ay nasa gitna
At nung time na yon, yun yung mga panahon na dinuduldugan sila, binigay ang pera na 750 million nito mga Chinese nationals. Ito yung mga nagnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, mga palangga, eto, si Yari Roque, dinidiin nila na may nakitang dokumento at nagrenta doon sa bahay. Pero itong mga jutang ginimis na mga legislators, ayan na ang picture, ipakalat nyo dyan. Okay? Ayan, download nyo na. Okay, andyan na pala. Screenshot nyo na lang. Okay? So ngayon, dinidiin ang mga kritiko o mga kaalyado ni Pangulong Duterte, pero ang totoo, si Satanas, si Bangag, ang gobyernong Bangag na Bangag, ang nagpatakas kay Alice Go. Kaya nilabas si Alice Go para pagtakpan ang pulboronic addiction, addictus benedictus, na authenticated here in the States para pagtakpan yung issue na yan. Kaya yan ay kakasabwat sila. Kumbaga yan ay collateral damage or sacrificial lamb nila. Dahil kaibigan nila, kahit si Risa Ontiveros, may picture sila, magkakasama sila. Sweet-sweet pa nga sila eh. So dito mo makikita mga kababayan na wala na kayong patutunguhan kung hindi nyo tagpasin ang julo ng mga kawatan. Hindi nyo hilain ang kanilang mga, hilain ang kanilang mga tiil para tapusin ang sindikato sa ating bayan. Why? Sa Kongreso, kaya sila ganyan, kalakas ang loob dahil protektado sila ng Malacanang. Imagine nyo yung SOP dyan sa Congress, kaya ang mga project walang kwenta, binabaha, nawawash out, nagko-collapse, 50% or more than pa. At ayon sa ating source, ang nagpapatakbo, nagkokontrol ng budget ay si Zaldico at yang si Tambaluslos. Kaya yung mga buwakan ng GNMS na mga kongresista ay sunod-sunuran kasi hindi sila bibigyan ng budget ng dalawang ito. Okay? At sa utos ni Satanas at ni Bangag Jr. na pirma-pirma lang dahil sinusubuan lang ni Satanas ng Coca-Cola o ng pulburon, pipirma lang yan. So bawat subo o singot, bawat pasingot kay Bangag, pipirma lang si Kuting o si Bangag na walang kinalaman. So sino ang magsasuffer? 50% ang SOP na komisyon na kinukuha ng mga contractors, kaya dapat tagpasin nyo na silang lahat. Dapat nilang lisanin ang mga pwestong pamdorobo dyan sa taong bayan. Imagine nyo, 50%. How many budgets we have for 2024? 5 trillion? Imagine mo, kalahati ng budget, baka nga, sabi ko nga sa inyo, baka 90% napupunta sa kanila. Kasi maliban sa senador, pag pumunta sa contractor, imagine mo, kung paglabas pa lang ng budget papunta sa mga kongresista, may cut na kaagad na 50%. Itong si Tambaluslos at ang kanyang mga grupo ng mga judgemon. Ilan ang nanakawin? Okay? Out of that 50% na magnanakaw din, itong mga kongresista na to, another 50% from that budget. That's already 75%. So ilan na mapupunta sa project? 25%. O kung magnanakaw pa uli yun. Kaya wala nang matitira. Kaya nga yung mga projects nila, sisimulan nila ng magbubungkal o magtatayo ng footbridge, pero foot lang, walang bridge, hindi na nila tatapusin. Ganito kalala, kagahaman, kaganid ang gobyerno ninyo na itong jutang ginimis na si Lisa Tanas at si Bangag, campaign period pa lang, dun pa lang sa mga Chinese businessman, 1.5 billion pesos na ang kanilang kinubra. Tapos inonsi nila, yung nagbigay sa kanila ng 750, di ba? Wala silang pakialam. Tapos ngayon, ang ididiin yung nakaraang administration. At si Spokesman Roque, yung Go, di ba? Kunyari, diniin nila, pero pinatakas nila. Di ba? Meron pa ba kayong matinong gobyerno?